nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ang forensic examination ng NBI sa tatlong niyang cellphone na nasa kustodiya ng korte. Malaking banta naman sa pambansang seguridad ang nasaksihan umano ni Madriaga sa Mariveles, Bataan ng pagdaong ng nasa 100 Chinese militiamen at ng isang submarine. Yan na exclusive na umaarangkadang balita ni Maan Macapagal. Ayan na. Ayan, yan yung kinakatakot ni Sara Duterte. Yung kumanta si Madriaga. Nagsisimula na. Oh. Diba? Ito yung basic pa lang to. May mga malalaman pa tayong mas malalim pa dito. Diba? Na ayaw ni Sara Duterte sana na ilabas na yon. Pero syempre, alam naman ni Madriaga na itong si Sara hindi talaga ito mapapagkatiwalaan Diba? So, tama yung desisyon ni Madriaga na lahat ng kanyang nalalaman, sabihin niya na po sa publiko, sa media, 'di ba? Para maging safe din yung buhay niya, syempre, 'di ba? Kasi itong mga Duterte na 'to, lalo na yung sino nga yun, yung nasa Duterte Youth Party List, yung reaction natin kahapon, pinagbantaan po yung buhay nito, 'di ba? Pinagbantaan po. Pag nagpalit lang daw ng administrasyon tapos sabay minura to. Ano gagawin nyo pag nagpalit ng administrasyon? Papatayin nyo yan. Patay-patay na naman. Di na kayo nahiya Ang kakapal na mukha nyo. Puro kayo patay-patay-patay. Pero kung duelo, hindi naman kayo pumapalag. Nandyan si Carbonel, lamunin nyo. Diba? Lamunin nyo si Carbonel. Puro kayo yabang. Hangin kayo. Eto na yung simula ng problema mo, Sara Duterte. Hindi lang ang revelasyon ni Ramil Madriaga sa paghahatid ng pogo at illegal drugs money sa mga politiko ang nalalaman niya. Grabe no, si Madriaga pala ay naghahatid ng mga illegal drugs money sa mga politiko noon. Marami po itong alam. Alam mo ba sa mga illegal, pag ikaw ay marami ka ng alam, pinapapatay ka na. Kahit sa pelikula nangyayari po yan. Kaya nga lang ngayon, Vice President si Sara Duterte at hindi niya kayang ipapatay itong si Madriaga dyan sa BJMP kasi pag ginawa niya yan, siya din yung mababalikan. Diba? Siya din yung talagang mayayari dyan. Talagang ang inyong Inday Sara, mukhang pag ginawa niya yan, lalo siyang lulubog sa kumunoy. Diba? Ang revelasyon ni Madriaga sa kanyang abogadong si Attorney Ramil Madriaga ang tila lumalabas na isang malaking banta sa pambansang seguridad. Ano daw? Ulitin natin. Ano to? Anong revelasyon to? Sa kanyang abogadong si Attorney Ramil Madriaga ang tila lumalabas na isang malaking banta sa pambansang seguridad. Ayon kay Palad, taong 2020 na makapasok si Madriaga sa isang property ng Biancham Holdings and Trading na pag-aari ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Itong Harry Roque na to, ubo din to ng kasamaan Baklang supot na inutil to Doon nakita raw ni Madriaga ang nasa 100 Chinese military na naka-uniforme ng pangsundalo. Grabe no? 100 Chinese military naka-uniforme ng pangsundalo? Diba? Yung Chinese naging sundalo na. Grabe ka. Ang hilig ni Harry Roque sa mga supot no? 100 Chinese na supot. Hilig talaga ni Harry Roque. Oy, bakla. Anong ginagawa nun? Bakit naka-uniforme ng pansundalo? Ano yon? Armado lahat. At sa Laque Beach sa Mariveles, Bataan, nakita niya rin ang isang black... So, wait lang. Na armado lahat noon. Kung nagtuloy-tuloy pa rin ngayon na ang nakahawak pa rin ng administrasyon na to, mga Duterte pa rin, baka yung Pilipinas masakop na nga ng China, maging... maging probinsya na ng China. Kasi para saan ba yung ginagawa ng mga Chinese na yon na naka-uniforme ng pansundalo, tapos armado pa, anong purpose? So parang, di ba, pananakop talaga yung gagawin nila. Submarine na pinaiikutan ng malalaking... Ito po yung totoong mga komunista. Itong mga DDS na to, mga grupo ng mga Duterte. Yan po yung mga totoong komunista. Yan sila Harry Roque. Yan.
fishing vessel sa beachfront ng Biancham. May mga cove daw doon na talagang mahirap puntahan, binapuran. I think Lake Cove, L-A-Q-U-E, Lake, ang tawag niya. Talaga raw, sabi niya, kitang-kita niya mismo mga naka-uniformadong mga Chinese para PLA, no? Numbering less than 100 daw yun, madami daw. Ayon kay Palad, mahalaga maimbestigahan ito ng pamahalaan dahil usapin ito ng national security, lalo't mahigpit ang pagbabantay ng ating sandatahang lakas sa mga kargatang sakop ng ating bansa. Dapat lang po talaga imbestigahan ito ng ating administrasyon at hindi po ito baliwalain, di ba? Dahil po sa mga kampo ng demonyo na to, lalo po tayong lalo tayong naghihirap yung ating bansa, di ba? Paano pa yan kung tuluyan tayong nasakop ng China? Kamusta po yung mga Pilipino? Magiging alipin na. Alipin na ng ibang mga supot na inchik. Di ba? So, protektahan po natin yung Pilipinas. Lahat po ng kumakampi sa mga Duterte ngayon, mga traidor po lahat yan. Traidor po yan. Ang walang bilang, walang silbi, mga basura sa Pilipinas. Doon na lang kaya kayo sa China manirahan, kakapal na mukha nyo. Basta tayo po, pro-Philippines po tayo. Pro-Philippines. Doon lang po tayo. Hindi naman po ako papayag na sasakupin tayo ng mga puki ng inang inchik na yan. Yung mga gustong sumama doon, mga traidor. Yun yung katotohanan dyan. Yung mga vlogger, na mga kumakampi sa mga Duterte, mga traidor po yan. Katulad ni Amy Marcos. Senador yan, pero traidor yan. Yung mga vlogger dyan na kumakampi doon sa DDS, mga traidor yan. Yung mga supporter ng mga Duterte na patuloy pa rin nagpapakatanga sa kanila, mga traidor yung mga yan. Diba? Ganun lang po kasimple yan. So, basic. Sabi niya, marami siya nakita mga Chinese military doon. With or without photos naman, mabigat yung allegation na yon, di ba? Maaring ginagamit nga to kasi may mga kwento siya na pwedeng gawing refueling area kung makukuha nila yon. Pero dahil nga dito sa pagdidemanda ng kaso sa ombudsman, natigil na yung proyekto na yon. Hindi na natuloy yung planong gawing yacht club ng mga POGO operators itong lugar na to. Hindi naman nabago sa atin na yung mga Chinese paramilitary, yung Coast Guard nila, yung mga militia nila pumapasok sa mga exclusive economic zone natin, di ba? Normal na balita na. Normal. Yung incheck, pinapakialaman ng West Philippines minsan paikot-ikot pa dito sa buong bansa natin. Hindi na naman nila sakop to. Kaya hindi na po normal sa atin yan na mabalitaan natin na may mga nakasundalong incheck na nasa Pilipinas, 100. Naniniwala po ako kay Madriaga. Kasi gawain po talaga mga puki ng inang inchik na yan. Yung ganyang klaseng diskarte. Kaya, yun, dapat din po na protektahan po ng ating gobyerno si Madriaga. Dahil yan po yung magsisiwalat ng mga baho, ng mga tinatago ng mga Duterte. Ayan, na pumapasok sila na malapit na rito sa mga isla natin sa Palawan, etc. So, hindi na bago yan issue na pumapasok ang mga Chino sa atin. At kung talaga nakakita si Caramil doon, mabigat na issue yan para sa seguridad ko. Ito aniya ang dahilan kung kaya't nais nilang mabawi ang mga cellphone ni Madriaga na nasa kustodiya ng Manila Regional Trial Court Branch 21 nang makulong si Madriaga sa kasong kinakaharap niya ngayon. Kaya hiniling na rin ni Madriaga sa National Bureau of Investigation ang forensic examination ng kanyang mga cellphone para ma-recover ang mga resibong susuporta sa kanyang mga revelasyon tulad ng litrato, text messages at dokumento. Gayon din ang data backup ng mga cellphones. Tinatalikuran at pinapaubaya na rin ni Madriaga sa otoridad ang kanyang karapatan para sa data privacy at confidentiality claims sa mga cellphones. Para sa PRTV News, Maan Makapag...